Gayunpaman, hindi nakikita ni Agatha na tingnan ito bilang isang magandang pagkakataon para makapagsanay. Hindi pa rin mapalagay si Phyllis dahil si Agatha ang pinakabatang High Awaken ng Takira. Sumusunod sa likod ni Agatha, mahiyain na iminungkahi ni Phyllis na manghuli na lang nila ang ilang demonyong halimaw ngayon. Gayunpaman, agad na pinawalang bisa ni Agatha ang ideya. Nataranta si Phyllis, ipinaalala sa kanya na idiniin ni Roland ang pagkakaibigan kaysa sa kompetisyon. Umiling si Agatha, ipinaliwanag na bagaman ang bawat isa ay sumang-ayon ang kanilang tunay na intensyon ay makikita sa mga ekspresyon ng lahat. Sa kabila ng usapan tungkol sa pagkakaibigan, wala ni isa sa kanila, kasama ang kanilang mga sarili, ang gustong magpatalo sa sinuman, anuman ang gantimpala. Huminto si Agatha at saka ngumiti, sinabing kung ordinaryong kompetisyon lang ito para sa iba. Pero nagre-represent sila kay Takira ngayon, di ba? Tumango si Phyllis at naramdaman ang fighting spirit ni Agatha. Dalawa silang kumukuha ng gabay ni Leaf na inihanda para sa labanan. Isang mahaba, payat na white-furred na lumilipad na demonyong halimaw ang mabilis na tumama sa kanila. Ginamit ni Agatha ang kanyang kakayahan upang i-freeze ang lupa, pagkatapos ay gumawa ng mga kristal ng yelo sa kanyang kamay at inilunsad ang mga ito sa lumilipad na demonyong hayop. Habang nagpupumiglas ang nilalang sa Mad Ulash na ibabaw, mabilis na napapikit si Agatha habang humaharurot patungo sa demonyong halimaw at pinalamig ang solid nito. Hinangaan ni Phyllis ang kanyang tuloy-tuloy na estilo ng pakikipaglaban, isang tunay na karapat-dapat sa kahangahangang Takira. Habang naghahanda si Phyllis na buhatin ang halimaw pabalik, iminungkahi ni Agatha na hulihin nila ang ilan pa bago bumalik. Pagkatapos ay lumipad sila sa ibang direksyon upang maghanap ng higit pang mga hayop. Noon napagtanto ni Phyllis na talagang gustong manalo ni Agatha sa kompetisyon. Ngunit naisip niya kung ang dahilan sa likod ng kanyang sigasig ay dahil kinakatawan sila ni Takira. Siya rin ay nagtataka kung si Agatha ay mas hilig sa mga nakaligtas sa Takira sa lungsod ng Neverwinter. Dahil sa kawalan ng katiyakan na ito, hindi mapalagay si Phyllis. Makalipas ang ilang minuto, hindi niya napigil ang magsalita kay Lady Agatha. Tumawag siya, lumingon si Agatha at sinabihang tawagin na lang siya sa pangalan niya. Naalala ni Agatha kung paano sinabi sa kanya ni Phyllis na hindi na hinati ng mga Takira witches ang kanilang katayuan ayon sa antas ng kanilang mga kakayahan, ngunit sa halip ay tinatrito ang isa't isa bilang pantay. Gusto niyang malaman ang higit pa habang sinasabi kay Phyllis na tratuhin din siya. Tumango si Phyllis, ipinaliwanag na pagkatapos ng pagbagsak ng Takira, ang mga nakaligtas ay nagkasundo. Iminungkahi ni Pasha na ang bawat isa ay pantay na mahalaga, anuman ang kanilang dating katayuan sa Federation. Nakangiting sabi ni Agatha kay Phyllis, kung iyon ang kaso, hindi na kailangan ng formalidad sa kanya, kahit na ipagtapat ang kanyang inggit bilang magkapatid na bono ng Witch Union. Sa wakas ay ipinahayag ni Phyllis ang kanyang pinakamalaking pagdududa. Tinanong kung paano tiningnan ni Agatha ang mga Takira na mangkukulam na may kaugnayan sa mga mangkukulam ng Neverwinter. Huminto naman si Agatha, marahil ay naiintindihan ang pinagbabatayan ng tanong. Gustong malaman ni Phyllis kung nasaan ang kanyang katapatan. Siya ay taimtim na sumagot na ang kanyang katapatan ay sa kanyang mga paniniwala. Nalilito pa rin si Phyllis, nakinig habang ipinapahayag ni Agatha ang kanyang pag-asa na ang isa pang mag-aalaga sa mga survivor ay tumira sa Neverwinter at makakasama si Roland sa paglaban sa mga demonyo. Ang pag-uusap ay nagdala ng isang tahimik na katahimikan sa kagubatan ng niebe. Nakaramdam ng kawalan si Phyllis, nananangis na akala niya ay tatayo si Agatha kasama si Takira. Nag-atubili siyang binanggit na pinili pa rin ni Agatha na kumitawan kay Takira sa kompetisyon. Nilinaw ni Agatha na palagi siyang magiging Takira Witch, at hinding-hindi yun magbabago para sa kanya. Pilit pa ring naiintindihan ni Phyllis kung bakit naniwala si Agatha na dapat nilang sundin ang isang mortal na hari. Pagkatapos ay nagsalita si Agatha tungkol sa kasaysayan ng federasyon, tinanong si Phyllis kung nakalimutan niya ang orihinal na layunin nito. Matigas na sinabi ni Phyllis na ito ay upang talunin ang mga demonyo. Tumango si Agatha, ipinaliwanag na pagkatapos ng unang Divine War, na pinag-isa sa buong kontinente, ay inalis ang mga dating maharlika at mga pribilehyo ng hari, pagkatapos ay pinamunuan ng mga ordinaryong tao, ngunit hindi pa rin natalo ang mga demonyo. Gayunpaman, napatunayan ni Roland na mayroon siya kung ano ang kinakailangan upang talunin ang mga demonyo. Kaya bakit hindi maglilingkod sa ilalim niya?
Naniniwala si Agatha na mayroon lamang isang tao na may kakayahang pag-isahin ang mga sekular na kapangyarihan sa mundo at tunay na nagpapahintulot sa mga mangkukulam at ordinaryong tao na mamuhay sa kapayapaan at pagkakapantay-pantay. Iyon ay walang iba kundi si Roland Wimbledon. Huminto si Phyllis na patigil sa sinabi ni Agatha. Pagkatapos ay tinanong niya kung ang ibig sabihin ni Agatha ay ang Neverwinter ang bagong federation. Itinaman ni Agatha na anuman ang tawag dito, ang esensya ay pareho. Ang kanilang sukdulang layunin ay talunin ang mga demonyo at manalo sa Divine War. Mula nang magising siya mula sa kabaong ng yelo, ang tanging layunin ni Agatha sa buhay ay talunin ang mga demonyo, kahit sino pa ang kanyang pinagsilbihan. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na manalo sa kompetisyon para sa Tikira, na hindi niya nakitang sumasalungat sa paglilingkod sa ilalim ni Roland Wimbledon. Ito ay katulad ng kung paano, ang 400 taon na ang nakaraan. Ang lahat ng mga mangkukulam mula sa iba't ibang grupo ay nagkaisa at nagsilbi sa federation. Ang pinagkaiba lang ngayon ay hindi 3 upuan ang kanilang pinuno kundi isang mortal na hari. Hindi sigurado si Phyllis kung paano magre-react, naghalo ang kanyang damdamin, kinikilala na mataas ang pagpapahalaga ni Agatha kay Roland. Medyo matigas pa rin ang ulo, iginiit ni Phyllis na ang paghahanap ng napili ay magpapabago ng lahat. Napangiti si Agatha at binanggit na 400 taon na ang nakalipas at hindi pa nila ito nakakamit. Sa halip, nakakita sila ng isang hindi inaasahang napili. Tiniyak ni Agatha kay Phyllis na kung may totoong mangkukulam, nangako siya na hindi sila hahadlangan ni Roland. Sa halip, natitiyak niya na ganap na susuportahan ni Roland ang kanilang paghahanap at gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang tumulong. Naniniwala siya na kung lumipat sila sa Neverwinter, mas maraming mga mangkukulam ang handang manirahan doon, na madaragdagan ang kanilang mga pagkakataon na mahanap ang napili. Natagpuan ni Phyllis ang kanyang sarili na nahikayat kahit na nag-aatubili. Tahimik niyang inamin na may katuturan ang mga sinabi ni Agatha, ngunit nagdagdag ng isang kondisyon. Nakadepende ang lahat sa kung talagang makakalaban ni Roland ang mga demonyo. Pagkatapos ay tinanong niya si Agatha kung talagang ganoon kalaki ang tiwala niya sa mortal na haring ito. Nakangiting ibinahagi ni Agatha, siya, ay tulad ng iba pang miyembro ng Witch Union, ay lubos na nagtiwala kay Roland. Iminungkahi niya na tiyak na mauunawaan ni Phyllis ang kanyang pagtitiwala pagkatapos masaksihan ang inihandang ehersisyo ng kanya ni Roland bukas. Sa sandaling iyon, isang malakas na dagandong ang umalingaw-ngaw sa kagubatan, na naging sanhi ng biglang pagbabago ng ekspresyon ni Phyllis. Nang makilala niya ang tunog, nakita niya, isang higanting lumilipad na nilalang ang lumitaw sa itaas niya, na nakahawak sa isang demonyong halimaw sa mga kuko nito. Gulat na bulalas niya, nagtatanong kung bakit may demonyong naririto. Mahinahong ipinaliwanag ni Agatha na ito ay ang evolvability ni Maisie at hindi isang demonyo. Natahimik si Phyllis at pagkatapos ay sinabi na ang paghuli sa mga demonyong hayop ay tila napakadali para kay Maisie. Sumang-ayon si Agatha na ang kakayahan ni Maisie ay maginhawa, ngunit nabanggit na sina Maisie at Lightning ay kulang sa mahigpit na pagsasanay sa pakikipaglaban, ibig sabihin ay hindi nila mahusay na magamit ang kanilang mahiwagang enerhiya. Sa pagmamasid sa napakalaking anyo ni Maisie, naunawaan ni Phyllis ang punto ni Agatha. Ang dalawang batang babae ay hindi magagawang ipagpatuloy ang kanilang pagsisikap hanggang sa paglubog ng araw. Pagkatapos ng kanilang heart-to-heart talk, naging seryoso sina Agatha at Phyllis sa kompetisyon. Mula sa puntong iyon, pinangunahan ni Phyllis ang paghuli sa mga demonyong hayop, habang ay nalalayan siya ni Agatha sa tagiliran sa pamamagitan ng pagpigil sa kanilang mga galaw. Habang unti-unting dumidilim ang kulay abong kalangitan, inihayag ni Leaf ang pagtatapos ng kompetisyon. Nagtipon ang mga koponan sa labas ng mga pader ng lungsod kung saan sinimulan ni Wendy ang pagbilang ng mga marka. Inilabas niya ang isang notebook at inihayag ang mga resulta. Ang Neverwinter team ay umiskor ng 7 puntos. Nagulat si Phyllis, nakatingin sa halos 100 demonyong hayop sa malapit sa mga kulungan. Nagulat at nagtataka kung nakuha nga ba ng slum-bearing Isle Duo ang natitirang 80 hayop. Sinisi ni Lightning si Maisie dahil sa kanilang mababang marka, na nagrereklamo na kung hindi siya gumugol ng 1 oras sa pagsalakay sa pugad ng agila at pagluluto ng mga itlog, maaari silang makahuli ng higit pa. Si Maisie sa kanyang anyo ng kalapati, dumapo sa tuktok ng ulo ni Kidlat. Kumaway bilang protesta, tumutusok sa Kidlat, iginiit na ito ang ideya ni Lightning, at siya ang may pinakamaraming itlog na nakain.
Napangiti si Wendy sa kanilang pagtatalo at nagpatuloy na inihayag na ang slum-bearing AL teams ay umiskor ng 15 puntos na pinarangalan si Ashes para sa tagumpay. Nagprotesta si Andrea na sinasabing siya ang nagpabagsak sa mga demonyong halimaw habang kinukuha lamang sila ni Ashes. Nang marinig nila ito, sila rin ay nagsimulang magtalo. Bahagyang nagalit si Wendy pagkatapos ay bumaling sa huling koponan. Ibinalita na ang koponan ng Take-Ara ay umiskor ng 22 puntos na nanalo ng isang buwang supply ng Chaos na inumin. Naiinggit si Andrea sa kanila habang si Maisie ay tumalon sa balikat ni Agatha na nanabik na nakatingin. Nagulat si Phyllis sa kanilang pagkapanalo at nagtaka, bakit ang daming demonyong halimaw noon? Ipinaliwanag ni Wendy na karamihan sa mga iyon ay nakuhanan ni Leaf. Humakbang pasulong si Leaf, namumula ng ikwento niya na naglagay siya ng maraming bitag sa paligid ng lugar ng pangangaso, na tinitiyak ang kaligtasan ng lahat. Nag-aalala sa napakaraming halimaw na pumapasok sa lugar. Pagkatapos ay kinaladkad niya ang bitag ng mga demonyong hayop sa gilid ng kagubatan. Pero obviously, hindi niya pwedeng pabayaan ang mga demonyong hayop na ito. Kaya ibinalik niya ang mga ito at naghanda ng mga karagdagang target na dummies para kay Roland bukas. Sa paghahayag na ito, ibinaling ng lahat ng kalahok ang kanilang mga tingin sa tila hindi nakakapinsalang mangkukulam. Si Leaf, na medyo nahihiya, ay nagtaka kung nahuli siya ng sobra. Ang mga tao ay lubos na natahimik, namangha na si Leaf lamang ang nakahuli ng mas maraming demonyong hayop kaysa sa lahat ng 3 koponan na pinagsama. Kinabukasan, nakumpleto na ng Neverwinter ang lahat ng paghahanda para sa ehersisyo ng kanyan. Ang mga kinatatayuan ng manonood ay walang bakanting upuan, at hindi nagtagal ay iniulat ni Axe na handa na ang batalyon ng artilleria. Tumango si Roland at bumaling kay Echo, nagtanong, humiling sa kanya na simulan ang pagtugtog ng march music. Ginamit ni Echo ang kanyang kakayahan at agad na napuno ng pamilyar at matunog na musika ang pader ng lungsod. Nagsimulang umakyat sa dingding ang mga sundalo, na nakakuha ng atensyon ng lahat, lalo na ang mga magulang at pamilya sa mga manunood. Habang ang mga sundalo ay umaakyat sa dalesdis ng pader, ang mga tao ay sumabog sa taimtim na palakpakan. Si Eileen, nakaupo sa tabi ni Ferlin, ay nagpahayag ng panghihinayang na hindi nasaksihan ni May ang eksena. Nakangiting ipinaalala ni Ferlin na si May ay buntis at hindi makatayo sa sobrang lamig, ngunit marami pang pagkakataon sa hinaharap. Biglang tinanong ni Eileen si Ferlin kung gusto niyang maging bahagi ng pagsasanay na ito. Sandaling nabigla si Ferlin. Pagkatapos ay tinukso siya nito, naramdaman ang mabilis na tibok ng puso nito. Nag-isip si Ferland, na iniisip na kung hindi siya naging guro at nagpatuloy bilang isang kabalyero, maaaring sumali siya sa unang hukbo na nagsisilbing espada ng hari, nakipaglaban para kay Roland at pinalawak ang teritoryo ng kaharian sa hindi pa nagagawang lawak. Sa pagmamasid sa mga sundalo, nakaramdam siya ng pananibik na matagal na niyang hindi nararanasan. Marahil balang araw sa hinaharap, maaari siyang sumama sa kanila. Ang musika ay huminto, habang si Axe, na nakatayo sa entablado, nagtaas ng bandila at sumigaw ng utos na magpuntirya. Ang lahat ng mga kanyan ay nakatarget sa mga demonyong hayop sa ibaba ng pader. Ang isa sa mga sundalo ay nagbiro tungkol sa kanyang target, hayop, kapangitan, at mahigpit na sinabi sa kanya ni Vaynor na magseryoso. Ang isa pang kawal na responsable sa pagkarga ng kanyan ay ninerbiyos na batid ang maraming mga mata sa kanya. Binigyan siya ni Vaynor ng matalim na tingin at pinaalalahanan siyang sundin ang kanilang mga nakaprakti na pamamaraan. Naging abala ang site sa proseso ng pagluluwad. Sa lalong madaling panahon, ang malapit ng magretiro na mga kanyan ay sabay-sabay na umalingaw-ngaw. Habang ang nakakabinging tunog ng putok ng kanyan ay umabot sa tainga ng mga manonood, ang mga bala ay dumapo na malapit sa mga demonyong hayop. Ang napakalaking pagsabog ay nabasag ang mga kahoy na kulungan, nagpapadala ng mga splinters, umuusok na dugo at laman patungo sa langit. Ang mga bituka at paa ng mga demonyong hayop ay nakakalat kung saan-saan. Ang mga tao ay sumabog sa galit na tagay pagkatapos ng unang round ng kanyan. Nagpatuloy ang mga pagsabog, na nagpapataas ng alikabok at mga labas sa isang tila walang katapusang sapa, na ginagawang isang maapoy na apokalips ang lugar sa ibaba ng pader.